A great life requires a great focus. Kung gusto mo na magkaroon ka ng dakilang buhay, kailangan marunong ka ring mag-focus. Now, hindi natin ini-underestimate at hindi natin minamaliit ang importansya ng pananampalataya. Faith is important. And we need faith in our lives. We need faith in the middle of our journey. Wala pa ho sa atin ang nakarating na kagad sa finish line ng ating buhay kasi nandito pa tayo. Lahat po tayo ay nasa gitna pa lang po ng ating buhay regardless of our age. At para po makasurvive tayo sa mga obstacle, challenges ng ating buhay, kailangan po natin ng matindi-tinding pananampalataya in the middle. In the middle of this journey, all of us needs faith. What kind of faith? Pananampalataya that God can. Pananampalataya that God will. Lahat tayo mga kapatid, kailangan nating maniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is able at ang Diyos na pinaglilingkuran natin is willing. Alam niyo ba ang pinakamatinding kaaway ng pananampalataya? Negative mindset. Yung hindi ka na naniniwalang aahon pa kayo. Yung hindi ka na naniniwalang magbabago pa ang iyong sitwasyon. Yung parang hindi ka naniniwalang, kaya ko bang lagpasan ito? Pero gusto kong ipaalala sa inyo mga kapatid, kahit matulog ka na pagkatapos ito, na hindi porkit hindi mo kaya, hindi ibig sabihin hindi kaya ng Diyos. Yung kaya mo at yung kaya ng Diyos magkaiba. Kaya kailangan nating manampalataya na yes, hindi ko kaya, pero alam kong kaya ng Panginoon. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi wala pong exempted sa mga bagyo ng ating buhay. No one is exempted in the storms of our life. Lahat tayo makaka-experience at makaka-receive ng bad news. Lahat tayo matitest. Pwede kang mawalan ng mahal sa buhay. Pwede kang mabetray. Pwede kang madisappoint. Pwede kang malugi. Pwede kang matakot. Pwede kang maging anxious. Pero salamat, ginagamit ng Lord ang mga pagsubok sa ating buhay para tayong lahat ay palakasin. Hindi ka kasi talaga lalago kapag walang struggle. Hindi ka kasi talaga magmamature kung walang resistance. Imagine niyo mga kapatid, kung lahat ng bagay at lahat ng prayer request mo ay madali lang talagang nabibigay ng Lord. Imagine niyo po kung lahat ng prayer natin, as in lahat, once na nag-pray ka, automatic, may LBC mula sa langit na magpapadala ng answered prayer sa atin. It is a dream. Pangarap nating lahat yan. It is great. Ang ganda na kapag nanalangin ka, biglang sumasagot ang Panginoon. Ang problema, magiging mahina ka kapag ganun. Think about it. Magiging mahina ka, kapatid. Kasi ginagamit ng Lord ang mga obstacle ng ating buhay para palakasin ang ating mga pananampalataya. Gusto ko lang pong i-remind ang lahat ng nangihina at gusto nang mag-quit sa mga oras na ito. Mga kapatid, kung ikaw man ay gusto nang sumuko sa mga pagsubok ng iyong buhay, paalala lang, meron kang otoridad na mas malaki doon sa mga obstacle na iyong pinagdadaanan. You have a weapon to overcome this struggle that you are facing. You have a weapon to overcome these troubles that you are facing. Meron kang boses. At hanggat may boses ka, pwede kang kumanta ng papuri sa Panginoon. At hanggat may boses ka, pwede mong ideklara ang lahat ng sinasabi na salita ng Panginoon. Yung miracle nasa bibig mo na eh. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, the miracle is already in your mouth. Bubukas mo na lang yan. Eh kasi kung ano-anong pagmamarites kasi lumalabas eh. O ang ilabas mo dyan, kapatid, yung mga salita ng Panginoon. You have to speak up. And you have to speak with faith. Huwag mong iaalaw na yung mga storm ng buhay mo will silence that voice. You have a voice. And you can always quote the scripture kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon so that all of us will be delivered sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Pero salamat mga kapatid, yes, ang pananampalataya ay importante. Pero ang pananampalataya kailangan ng tamang perspective. Distraction is limiting your ability to experience the possibility. I said it again. Distraction limits your ability to experience the possibility. The text that we are in, mga kapatid, yung binabasa nating text, ang mga disciple ay nagko-cross sa Sea of Galilee at yung dapat na boat journey, naging test journey. Nararanasan niyo ba minsan yun? Yung, nung nagkaroon ka ng problema, sabi mo, Lord, di mo naman ako in-inform. Ganito pala katindi pagdaday. Yung nag-asawa ka, yung saya-saya mo,
Yung parang, yung kasal mo, excited ka. Tapos 1 year into the marriage, sabi mo, Lord tama na to Gantong level lang ng hirap. Okay na kami dito. Yung konting inisan, bati-bati konti, yung nandun siya sa CR, nandito ako sa kwarto, ganun-ganun tulog lang, Lord. Okay na ako doon. Sabang tumatagal, okay, nagingibang bahay ka na. Lumalayas ka na pag nag-aaway kayo, yung mga ganyan. Parang sabi mo, Lord, ang saya namin dati. Dati pagka nagtatampo yung asawa ko, sabi ko, ang cute ng asawa ko, no, pag nagtatampo. May ganun ka pa, no? Minahal mo siya sa pagiging cute niya. Pero habang tumatagal yung pagsasama, parang sabi mo, parang I did not sign up for this. Parang hindi naman ito yung pinirmahan kong kontrata. Akala ko masaya. Alam niyo, ganyan yung mga disciples. Inutusan lang sila ng Panginoon tumawid ng Sea of Galilee. It was supposed to be a boat journey. Napaka-smooth lang dapat. Pero yung boat journey pala, may test pala yun. Naranasan niyo ba sa school dati, papasok ka lang dapat? Tapos biglang yung teacher mo sabi niya, surprise, may exam tayo ngayon. Tapos kung kailan si ma'am, maraming teacher sa member natin, huwag kayong ma-offend. Pero talaga, magaling din kayo manorpresa yung mga teacher natin, di ba? Yung parang bigla na lang may test tayo. At kung kailan ka, pansinin niyo to, kung kailan ka hindi nag-review. At kung kailan ka puyat na puyat. Sabi mo parang, isang episode lang talaga, Lord. Isang episode lang talaga, Lord. Naging isang season. Kung kailan ka puyat na puyat, sabi ng teacher mo, may exam tayo. Ganun yung nangyari sa mga disciple Tatawid lang sila, ilang minuto lang Ang sabi ng scripture, habang sila'y nasa gitna ng Sea of Galilee, umihip ang hangin at ang alon ay lumaki. They did not sign up for this. Na sa sobrang takot nila, sabi ng Bible, lahat sila ay nagsigawan. Nung may nakita silang biglang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Now, sabihin ko ba edad ko? 36 years old na po ako. Wala pa akong nakitang tao na naglakad sa tubig. Ang turo sa akin noon, ang tubig, nilalanguyan. Hindi nilalakaran. Kaya nakaka-relate ako sa mga disciple kapag ang sinasabi nila, nung nakita, sabi ng Bible, nung nakita nilang naglalakad si Jesus sa tubig, napagkamala nilang multo. Mali nga yun, dapat nga muluan lang, kasi isa lang naman si Lord, di ba? We have one God. Muluan. Pero watch this. Sabi ng verse 25, Jesus went to them walking on the sea. Sumigaw sila, it is a ghost. But immediately, watch this, every time you shout for help, God is always there. Ang sabi ng Bible, immediately, Jesus spoke to them 3 phrases. Be of good cheer, it is I, don't be afraid. Hindi ko alam kung sino po ang kinakausap ng Panginoon dito, pero alam ko ito lang yung kailangan mo ngayon. Be of good cheer. It is I, sabi ng Panginoon, the eye of the storm. Jesus, sabi niya, don't be afraid. Huwag kang matatakot. Sabi ng scripture, nung nakita ni Peter na si Jesus ay naglalakad ng tubig, ikaw ba naman, nakita mo yung hindi posible, naging posible. Now, bigyan ko lang kayo ng context, Si Peter, fisherman. Mangingisda. Correct? Ang pinakamalapit sa paglalakad sa tubig na nakita niya, flying fish. Yun na yung pinakamalapit. Wala pa siya nakitang naglalakad sa tubig. Kaya nung nakita niya naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, natakot ang lahat ng disciple, pero si Peter, ang sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo kong lumapit sa iyo. Now, dito maraming Christian nagkakaroon ng para bang maling connotation. Hindi pinangarap ni Peter na makalakad sa tubig. Ang gusto niya lang makasama si Jesus. Ulitin ko ulit. Marami kasi sa atin masyadong mataas yung pangarap natin, nakafocus ka na sa pangarap mo. Nakalimutan mo na yung presensya ng Panginoon. Kaya pag bumagsak ka, minsan sinisisi mo si Lord, Lord, nasaan ka ba? Sabi ng Lord, di ka naman kasi pinapapunta dyan Sabi ni Lord, ako pa nasisi. Sinabihin na kitang wag yung lalaki na yan, di ba? Hindi nga Christian yan
Yung hindi niya inakalang posible, naging posible. Kaya sabi niya, Lord, let me come to you. Let me walk on the water with you. The main motivation of Peter was just to come to Jesus. And I believe if I will interpret, no, para kung yung paraan ng pangungusap sa akin ng Panginoon dito is that, siguro sinasabi ni Peter, Lord, may bagyo dito. The wind was boisterous. The wind was contrary. Hindi ko na kaya to. I want to be in your presence. And I'm sure lahat tayo may ganung mindset, mga kapatid, na kapag may mga pagsubok sa ating buhay, Lord, ayoko na dito. Gusto kong makasama na lang kita. Ang sabi ng scripture, nung sinabi niyang, Lord, let me come to you on the water, ang sabi ni Jesus, come. One word, lumapit ka. Ang sabi ng Bible, si Peter, lumabas ng kanyang bangka. Sabi mo nga sa katabi mo, labas-labas din pag may time. Yung lockdown nag-i-ease now, labas-labas din. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo ba mga kapatid na yung bangka dito, I believe is a picture of safety. Safe. Comfort zone. Yung bangka dito naniniwala ko is a picture of nakagawian. Normal. Comfort zone. At nagsettle ka na sa bangka mo. Kaya hindi mo maranasan yung imposible. Ang nararanasan mo lang yung normal. Lumulutang sa tubig. Gusto mo bang maranasan yung abnormal? Habang sila nagpapalutang-lutang, si Peter naglalakad. When Jesus invited Peter to walk on water, it was a challenge for Peter to get out of his comfort zone. And when God is asking you to follow me, and when God is asking you, give, kapag sinabi ng Panginoon sa iyong magsimba ka, magbasa ka ng Bible, manalangin ka, hindi lang yan basta utos, challenge siya ng Panginoon to get out of your comfort zone. Masyado ka na kasing busy sa maraming bagay pero wala kang oras sa Kanya. Tapos gusto mo maranasan yung abnormal? Sabi ng Panginoon, come! I want you. Sabi ng scripture, umakbang si Peter palabas ng bangka. Alam niyo, natutuwa ako, binabasa ko ito, sabi ko, Lord, salamat sa word mo sa Gia Kamanaba. Na ang mga tiyaga Gia Kamanaba hindi lang pang bangka, pang eroplano pa. Hallelujah. Bakit? Kasi may mga global family tayo all across the world, mga kapatid. Amen. Comment nyo nga sa comment section kung kayo ay kailangan mag-eroplano pa papunta dyan. Marikina, Baliches. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang pang bangka. Pero ang sabi ng scripture, verse 30, habang si Peter ay naglalakad sa tubig, nung nakita niya yung hangin, di ko alam kung paano nangyari yun kasi yung hangin di ko pa nakikita. Pero siguro nakita niya yung epekto ng hangin. Nung nakita niya yung epekto ng hangin, na yung hangin ay boisterous, he became afraid. Natakot siya. At nung natakot siya, he began to sink. And he cried out, Lord, save me. When he saw the wind, nung una nakatingin siya kay Jesus, pero nung nagsimula siyang tumingin sa epekto ng hangin sa kanyang kapaligiran, ang sabi ng Bible, nagsimula siyang lumubog. Look at this. Si Peter and si Jesus ay parehong nakalakad sa tubig. Anong difference? Yung tubig ba? Ba't lumubog si Peter at si Jesus hindi? Baka iba yung tubig na nilapakan ni Peter. Mababa buoyancy. Kaya lumubog agad siya. No, it's not the water. Alam niyo ang difference between Jesus and Peter? Focus. Kasi si Peter, nung nakatingin lang siya sa ating Panginoong Yesus, he was able to do the impossible. Nagawa niya yung imposible, yung makalakad sa tubig. But the moment na tinanggal niya yung kanyang focus, bigla siyang lumubog. And I believe this is an answered prayer for some of you. Marami sa inyo ang nagtataka, Pastor, ginawa ko naman ang lahat, nagbabasa ako ng Bible, ginawa ko lahat, pero bakit parang pabagsak pa rin ang aking buhay? Bakit parang nilulunod pa rin ako ng kalungkutan, nilulunod pa rin ako ng napakaraming bagay, and I feel like I am a failure. Huwag na kayo magtaas ng kamay, but I know somebody in this hall and somebody out there is experiencing na parang kayo ay failure. Parang wala na tayong ginawang tama. Pero what if I tell you, mga kapatid, na kaya ka nag-fail ay hindi dahil failure ka. Pero posible kaya ka nag-fail kasi may problema ka sa focus.
Think about it for a moment. What if ang talagang destination mo, mananalo ka sana sa mga bagay na ikinatalo mo? Posible kaya mga kapatid na kaya tayo natatalo, hindi dahil we are not good enough. Because many of you mga kapatid, iniisip natin, kaya tayo bumagsak, kaya tayo natalo, kaya ka bumagsak sa board exam, hindi sapat ang iyong kaalaman. Na kaya ka nag-fail, hindi sapat ang iyong experiences. Na kaya hindi ka na-promote, kasi kulang ka sa credentials. Pag tinignan yung biodata mo, kompleto naman. Pero sabi mo, bakit ako nag-fail pa rin? Posible ba mga kapatid na ang mga failures natin ay hindi dahil failure tayo? At ang mga failures natin ay hindi dahil meron tayong problema, kundi ang failure natin ay bunga ng kakulangan natin sa focus? Posible ba na yung kakulangan natin ng blessing, hindi lagi, pero posible ba na yung kakulangan natin sa blessing ay epekto ng kakulangan natin ng focus? Nananalangin ka sa Lord ng promotion, nung hindi mo nakuha yung promotion, sabi mo, Lord, ganun ba talaga? Failure ba talaga ako? Hindi ba talaga ako qualified? Or posible rin mga kapatid na qualified ka sana, pero kapag may trabaho ka, may iba kang pinagkakaabalahan. So it's not the lack of blessing. It's a lack of focus. Lahat tayo nangangarap ng great marriage. And I'm so blessed to have Jenny in my life. Pero hindi lahat ng marriage nagsasucceed. At hindi ko sinasabing ang aming marriage, sana, Lord, wag naman sana. Amen? Ay walang imperfection. Lahat ng marriage may imperfection. Pero posible kaya mga kapatid na kaya nag-fail yung marriage because hindi dahil hindi ka mabuting asawa, kundi dahil hindi mo na pag-focusan yung relationship. So it's not about you. It's not about your ability. It's your focus. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Because we live in a distracted society. At kung hindi tayo marunong mag-focus, mawawalan ka talaga ng abilidad mag-enjoy. Do you understand mga kapatid what I'm saying here? Many of us, hindi kayo ito, many of us are so glued to distraction. We are so glued to social media. We're so glued to all this distraction in our life. Mga circumstances. Amen. And even our friends sometimes can be a distraction. Oppositions can be a distraction. Circumstances could be a distraction. Unbelief could be a distraction. Social media could be a distraction. Sino sa inyo naniniwala yung friends minsan distraction? Lakas ng amen mo, katabi mo yun. Sino sa inyo naniniwala minsan ang ating kaibigan ay minsan distraction? Ang mga opposition sa buhay minsan distraction. Ang mga circumstances minsan distraction. Yung unbelief minsan distraction. Yung social media minsan distraction. Yun yung nag-gets eh. Yung friends, distraction. Yung opposition, distraction. Your circumstances, distraction. Unbelief, distraction. Social media, distraction. Gets? Yung friends, distraction. Opposition, distraction. Circumstances, distraction. Unbelief, distraction. Social media, distraction. Gets? Yung friends, letter F, distraction. Yung opposition, letter O, distraction. Yung circumstances, letter C, distraction. Yung unbelief, distraction. Yung social media, distraction. Focus! Sabi na isa, pala yun. Kailang ulit pa. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? You cannot walk on water distracted. If you want to walk on water, you have to focus because focus is a weapon. There are a lot of things that are beyond our control. Hindi mo makokontrol, pero yung kaya mong kontrolin yung focus mo. Marami sa atin na distract tayo ng maraming bagay because of this turmoil that is happening in our life. But right now is a special season for Gia Kamanaba. May reminder ang Panginoon sa atin. Focus. What do you really want to happen in your spiritual journey? Focus. Ano ang gusto mo mangyari sa iyong pamilya? Focus. Anong gusto mo mangyari sa iyong career? Focus. Sabi mo sa katabi mo, you have to focus. Because that's the only thing that you can control. Nakakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig until nawala yung kanyang focus. May vision pa rin siya pero wala na yung kanyang focus.
Eh marami sa atin may vision pa rin pero wala na yung ating focus. Do you want your vision to become a reality? Don't lose your focus. Alam niyo, sa lahat ng mga staff natin dito sa church, ang lagi ko sinasabi sa kanila, stay focused. You know why? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, minsan may honeymoon stage. Sa una parang exciting. Masaya. Pero habang tumatagal, mas papunta sa exciting part, syempre. Habang tumatagal, may mga challenges, may mga opposition, may panghihina, may pagkapagod. There are a lot of crying nights and sleepless nights. But you have to stay focused. Ang sabi ng Colossians 3, set your minds on things above. Focus. Ang sabi ng Philippians 4, let your eyes look directly ahead. Focus. Ang sabi ng Matthew chapter 6, do not worry about tomorrow. Focus on the present. That's a statement of focus right there. Kasi kapag nag-aalala tayo sa bukas, sinasabotahin mo na yung bukas mo, hindi pa nagsisimula. At ang matindi pa mga kapatid, masyado nating inaalala ang lahat ng bagay, pero wala ka nang pinapanalangin. Lahat inalala mo na, pero wala kang pinanalangin. Ang utos ng Lord, ipanalangin mo lahat, tas huwag ka mag-alala. Binaliktad natin. Inalala natin lahat, tas hindi na natin pinag-pray. Actually, pinag-pray mo, pero pinalo up mo lang kay Lord. Lord, follow up lang ha, 32 na po ako, wala pa naliligaw. Kaya yung mga single na mga babae dito, huwag kayong maghahanap ng playboy. Mga lalaki talagang, okay na. Ang hanapin nyo, wag playboy. Ang hanapin ng mga babae, prayboy. Amen. Hallelujah. Yung mga marunong manalangin. Ang sabi ng Hebrews 12, let us fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan mong maging mapili sa mga bagay na paglalaanan mo ng pansin. Hindi lahat ng bagay deserve ng iyong attention. Hindi lahat ng bagay deserve ng iyong focus. You have to choose what you listen to. And you have to choose who you listen to. It matters. Yung mga pinapalaki mo, it matters. So choose who you magnify. Ang sabi ng Psalms 34 verse 1, magnify the Lord with me. So sino dapat ang minag-magnify? Yung problema ba? Yung suliranin ba? Yung takot ba? Yung anxiety ba? Hindi sinabi ng magnify your anxiety. Ang sabi, magnify the Lord. Eh, ang tanong, malaki na si Lord, ba't mo pa ma-magnify? Ang mga minamagnify lang natin yung maliliit, di ba? Eh si Lord malaki na, ba't pa kailangan i-magnify? Hindi natin minamagnify si Lord kasi maliit si Lord. Minamagnify mo siya kasi maliit tingin mo kay Lord. Kaya kailangan mong turuan ang iyong sarili na every time may problema, yung namamagnify mo, yung tinututukan mo na magnifying glass problema, sabi ng Lord, magnify the Lord. Ang palakihin mo sa iyong puso ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon. You have to choose. Kailangan mo mamili kung sino ang paglalaanan mo ng pansin. Kasi not everything in your life you can control. Naalala ko yung mga Israelites, nung sila ay inutusan ni Moses na magpunta ng lupang pangako para mag-espiya. Do you remember the story? After 40 days, bumalik sila, iba-iba yung kanilang report. Tignan nyo to. Ang sabi ng Numbers chapter 13 verse 25. Are you still with me? Ang sabi ng verse 25, after exploring the land for 40 days, the man returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community that they had seen. Everybody say seen. So nakita nila. Right? They had seen and showed them the fruit that they had taken from the land. So nakita nila may bunga. At yung bunga malaki. Pero hindi lahat na nakikita mo na pagpofokusan mo, di ba? Tignan nyo, verse 27. This was the report to Moses. We entered the land you sent us to explore. It is indeed bountiful country, a land flowing with milk and honey, and here is the kind of fruit it produces. Verse 28. But, lahat ng, kahit gano'ng kaganda yung sinabi niya nung una, pag may but na yan, wala na lahat yan. Ninenegate niya lahat ng sinabi niya. Ayun yung sinabihan ka, ang ganda mo, pero, alam mo, love na love kita, pero, parang, ang ganda ng lupa, but the people living there are powerful, their towns are large, their towns are fortified. We even saw the giants there, the descendants of Anak.
Verse 29, the Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, Amorites, Parasites live in the hill country. The Canaanites live along the coast of Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. But Caleb, hallelujah, tried to quiet the people as they stood before Moses. Let us go at once to take the land. We can certainly conquer it. Grabe, nakakatuwa si Caleb, no? Habang lahat negative siya, hindi! Kaya natin to. How many among you are praying for Caleb's spirit? Habang lahat nagre-reklamo at nakakita ng negative, nandun ka para sabihin, hindi, malaki ang Diyos natin. Verse 31, ito na. Kapag talaga positive thinking ka, may mga ano talaga eh. Verse 31. But the other men who had explored the land with him disagreed. Saan ba ito napunta? We cannot go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report. Hindi ka na nakontent. Pansinin yung mga negatibo talaga, hindi na nakontento sa kanila na lang, no? Kinakalat pa talaga nila yung kanegahan nila, no? So they spread the bad report among the land, among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Yung nakita ng iba, ang laki ng prutas. Yung nakita ng iba, ang laki ng higante, ng kalaban. Verse 33, we even saw the giants there, the descendants of Anak next to them. We felt like grasshopper. That's what they thought too. Tingnan nyo to ha. They saw the same thing, pero magkaiba yung kanilang interpretation. So, it's not a problem really of what you see. It's a problem of what you focus on. I say that again. Most of the problems that we are facing, most of the fear that you experience, is not really about what you see, but what you focus on. Hindi natin sinasabing pag may problema, huwag pansinin. Ang sinasabi natin, pag may problema, ibahin yung focus. We don't underestimate, we don't deny the problem, but we are saying, kung malaki ang problema, mas malaki ang Diyos. Kung malaki ang kasalanan, mas malaki ang kapatawaran ng Panginoon. Kung mas matindi ang sakit, mas magaling na doktor ang ating Panginoon. Hindi natin sinasabing, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. Hindi faith yan, kasi nungalingan yun. And tayo sa religious circle, ang galing natin sa ganyan, may sakit na tayo, wala po akong sakit. Glory to God. May sakit ka! Pero naniniwala ka lang, mas matindi yung nagpapagaling na Diyos sa'yo. Kasi meron kang pananampalataya that God will heal you. Do you understand, mga kapatid? So it's not really the problem of what you see. It is a problem of what you focus on. Marami sa atin, malaki ang pananampalataya pero walang focus. Marami sa atin, merong talento pero walang focus. But it is high time for us as a church to be reminded, mga kapatid, that whatever we are facing, whoever is in front of us, kahit gaano katindi ang giant, kahit gaano katibay ang walls, meron tayong Diyos na mas mataas, mas malakas, at mas malaki. And let me just talk to somebody right now. I know you are scared, but the secret of life na mayroong kapayapaan is for you to learn how to focus on Jesus. I say that again. Alam kong takot ka, kapatid, pero ang tunay na susi ng kapayapaan ay kapag natutunan natin mag-focus sa ating Panginoon. Kaya marami sa atin ayaw magpagamit sa Lord, kasi nakapokus ka sa mali sa'yo. Ayoko magpagamit kay Lord. Kulang ako sa talento eh. Ayoko mag-sign up sa mga link up group. Wala akong time. Madalas, mga kapatid, kaya hindi tayo makapag-step up in faith kasi nakapokus tayo sa mali sa atin. Nakakaya naman kay Lord, Pastor. Ganito lang kasi ko eh. Tingin mo ba nung tinawag ka ng Panginoon, hindi niya alam kung sino ka talaga? Alam niya na yun. Alam niya lahat ng kahinaan mo. Pero sa kabila ng kahinaan mo, tinawag ka niya. Sa kabila ng kahinaan mo, pinili ka niya. Sa kabila ng ating kasalanan, pinatawad ka niya. So instead of focusing on your mistake and focusing on what's wrong with you, focus on what's right with God. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano ba ang instruction ng ating Panginoon? Yun yung pahalagahan natin because the thing that matters to you will determine your destination. Kung anong mga bagay na pinapahalagahan mo, yun ang iyong pupuntahan. Right?
Tanungin mo yung katabi mo, ano ba mahalaga sa'yo talaga? Ayaw mo tanungin din, di ba? Ako din, parang tagilid din yata ako dito, Pastor. Ako din, parang ganun eh. Di ko na nga alam eh. Pero, kailangan mo mamili, kapatid. Naalala nyo si Nehemiah, nung ginagawa nila yung Jericho Wall, in-invite siya, may message ako dito saying no to oh no. Habang umakyat siya si Nehemiah, kinoconstruct nila yung Jerusalem Wall. Si Sanballat, Tobiah at Geshem nilapitan siya, nagpadala ng mensahe, punta ka dito, sa oh no, kailangan ka namin. Ang sabi ni Nehemiah, Nehemiah chapter 6, I'm doing a great work and I cannot come down. Masyadong mahalaga yung pinagpopokusan ko ngayon para pumunta dyan. Ang sabi nila, emergency, emergency. No, I'm doing a great work and I will not come down. Posible kasi yung mga emergency natin, distraction lang talaga. Do you understand, mga kapatid? Ang sabi niya, I'm doing a great work and I will not come down. Balik tayo kay Peter. Nung si Peter, finix niya yung kanyang mata sa ating Panginoon, nagawa niya yung imposible. Pero the moment na tumingin siya sa symptoms, circumstance, bank account, problema sa pamilya, ang sabi ng scripture, nagsimula siyang lumubog. Pumasok ang takot kasi mas na-magnify niya at pinalaki niya yung problema kaysa sa ating Panginoon. Basic lang, no? Pero hindi natin talaga nagagawa. Basic lang, ano? Pero minsan distracted. In fact, habang nakikinig ka ngayon, distracted ka eh. Social media. Basta may nag-message. I believe, mga kapatid, as I close, nung sabi ng scripture, nung lumubog si Peter, Jesus came to the rescue. Hinabol siya ng Panginoon, inalalayan siya ng ating Panginoon, at siya ay nakaahon. Which made me realize, mga kapatid, alam mo kung tayo ay nasa sitwasyon na ganun, kung i-interpret ko lang sa normal na sitwasyon ng ating buhay, anong ginagawa natin pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok? Di ba sabihin natin, Lord, ilabas mo ko sa pagsubok. Lord, ilabas mo ko dito sa financial problem namin. Iba nga, extreme eh. Lord, ilabas mo ko dito sa asawa ko talaga. Lord, ilabas mo ko sa utang na to. Lord, ilabas mo na ako dito sa scam na to. Gusto natin, Lord, ilabas mo na ako. Ilabas mo na ako. What if, instead na mag-pray ka na ilabas ka ng Lord, ipag-pray mo na pumasok siya sa sitwasyon na yung buhay. Siya yung sumakay sa sitwasyon mo. Siya yung pumasok sa iyong sitwasyon because most of the time, we are praying to God, Lord, gusto ko na makaalis. Lord, gusto ko na makatapos. Lord, matapos na to, matapos na to, matapos na to. Pero what if, ang maging panalangin natin, Lord, I need you right here. I need you in my relationship. I need you in my financial problem. May problema ang aking anak, hindi ko na mapapalabas to. Pero pumasok ka, Lord, sa sitwasyon ng aking buhay. Pumasok ka sa puso ng aking mga anak. Kung may mga school deadlines, hindi ko na ito matatakasan, Lord, pero pumasok ka sa sitwasyon ng aking buhay because I need you right now. Because I know that when we are in God's presence, kapag tayo ay kasama natin ng ating Panginoon, alam natin that even the impossible became possible. Kapatid, let me just say this to you. With all humility, hindi mo yan kaya mag-isa. Huwag mo kasing sinosolo. So Luis Tayarn, hindi ka K-pop, hindi ka pop star, huwag mong soloin ang mga problema. Ibigay mo sa Panginoon, sabi ng 1 Peter, cast all your cares upon Jesus. Ibigay mo lahat ng iyong alalahanin sa ating Panginoon. Ang bigat-bigat mo, gusto mo lumakad sa tubig. Let go of everything and allow God to move. And instead of praying, Lord, baguhin mo nga yung sitwasyon ko. Lord, baguhin mo na lang ako. Kasi minsan ginagamit ng Lord ang mga bagay na ito para palakasin tayo. Gusto ka ng Lord gawing fireproof. So wag ka na magtaka pag dumadaan ka sa apoy. Paano ka matitesting na maging fireproof kung hindi ka dadaan sa apoy? Dadaan ka talaga, Brad. May mga pagkakataon talaga may bagyong daraan sa buhay mo. May mga setback sa karir, dadating yan. Mawawalan ka ng project, darating yan. Mawawalan ka ng trabaho, darating yan.
Magkakaproblema sa pamilya, darating yan. Darating yan. Pero ang maganda, kahit dumating yan, hindi ka soloist. Hindi ka soloista. Kasi alam mong kasama mo ang Panginoon. So siyempre, Lord, help me! Save me! Save me, Lord! Save me, Lord! Sabi ng Lord, invite mo kaya ako? Invite mo kaya ako sa sitwasyon? Kaya kahirap na hirap wala ako eh. Pinalayas mo ako eh. Dinidisiplina ka, tinakasan mo yung disiplina kasi. Tinitest ka, tinakasan mo yung test. Tinuloy mo pa yung ginawa mo ng grade 1 to grade 6. Sabi ng Lord, sabi ni Peter rather, Lord, let me come to you on the water. And Jesus said, come. The main motivation is to be in the presence of the Lord. Ang sabi ng scripture, nung nagsalita ang ating Panginoong Yesus, Shalom, be still. Ang sabi ng scripture, yung langit, yung ulap o yung bagyo, at yung hangin, tumila, huminto. Alam mo kung makakapagsalita lang yung hangin, nang sinabi ni Jesus, stop! Shalom! Okay, boss. No problem. Ikaw ang masusunod. When Jesus spoke, even the storm surrendered to Him. Even the winds follow Jesus. Even the waves follow Jesus. Bakit mga kapatid? He is omnipotent. Makapangyarihan yung Diyos mo. Hindi porket na kay Kristo, exempted sa tukso. To be human is to be tempted. Hanggat tao ka, pwede kang tuksoin, pwede kang matukso. There is no level of anointing that will give you exception sa mga temptation ng ating buhay. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan lang klarong-klaro muna sa ating lahat na hindi naman po kasalanan ang tukso in itself. Ulitin ko, ang tukso hindi kasalanan. But the way you respond to that temptation will determine if this will become a sin or not. Pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, makikita niyo na maraming mga biblical heroes ang tinukso din. May mga nagtagumpay, may mga bumagsak. Si Adam and Eve nung tinukso, bumagsak sa temptation. Si Cain nung tinukso, bumagsak sa temptation, nakapatay pa. Si King Saul, natukso. Si Samson, natukso. Si David, natukso. Si Peter, natukso. Si Judas, ng Judas, at natukso. However, meron din naman po tayong forefathers na nagtagumpay. Katulad po ni Apostle Paul. Si Daniel, nagtagumpay siyang hindi kainin ang king's food. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. We just read it right now. Si Joseph, nagtagumpay. And of course, makakalimutan ba natin? Si Jesus Christ, who won over this temptation. Bakit? Alam po ng mga taong ito, kasama na ang ating Panginoong Yesus, na nagtagumpay sa tukso that lahat ng kasalanan is evil. Lahat ng kasalanan is destructive. May mga kasalanan at temptation na nagbibigay at nagdadala ng consequences na pagdudusahan mo in your lifetime. May mga kasalanan at temptation din naman na magdadala ng consequences hindi lang sa lifetime mo, kundi sa susunod na lifetime ng iyong mga anak at ng iyong mga apo. May mga kasalanang nakakapagsira ng relasyon. May mga kasalanan at temptation na mapupunta ka sa kulungan. We can be tempted about everything. You can be socially tempted. Tempted sa alcohol, cigarette, any forms and any kinds of addiction, overspending, overeating, drugs, and sexual immorality. Kaya nga po si Apostle Paul one time sa Romans chapter 7, nabanggit niya po na alam kong makaka-relate tayong lahat. Ang sabi po niya sa Romans chapter 7, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Nakaka-relate ba kayong gano'n? Sa madaling sabi, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Tapos yung hindi ko gustong gawin, yun naman ang aking nagagawa. Verse 22, for in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin, which is at work within. Everybody say within. Put that in the chat. Within. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death?
Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then I myself in my mind, I must slave to God's law, but in my sinful nature, I must slave to the law of sin. Pansinin nyo, even Apostle Paul are saying, sinisikap kong gawin ang tama, pero bakit parang kung ano yung dapat kong ginagawa, hindi ko ginagawa, at yung hindi ko dapat ginagawa, yun ang aking nagagawa. Para bagang kahit may motivation at puso ako na sundin ng Panginoon, there is another law that works within me, ang sabi ni Apostle Paul, na parang nagmamanipulate sa kagustuhan ko mangyari. Bakit? Nadi-discern ni Apostle Paul na ang temptation by its very nature, mali na kagad. Yung sinful temptation na ito na ini-introduce sa atin, yung sinful thoughts na ito na ini-introduce sa atin, sa ating puso at sa ating konsensya, nararamdaman na po kagad nating mali ito. In fact, let me just establish this, mga kapatid, na most of us can easily discern ano ang tama at mali. Madaling malaman ang difference ng black and white. Ang mahirap i-differentiate yung white sa dirty white. Yung tama sa mukhang tama. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Pero ang sinasabi ho sa atin ng scripture, na lahat tayo, mga kapatid, kahit pa idinidesire natin na ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, there will always be some sort of power that will work contrary to what you desire, para ikaw ay mapalayo sa ating Panginoon. In other words, all of us will face the heat of temptation, the fire of that temptation. And let me tell you this, yung fire na yan na ating pagdadaanan, yung temptation na yan na pagdadaanan natin, yung apoy na yan can either make us or melt us, depends on how we will respond into it. Are you still with me, mga kapatid? Na para bagang mapapansin ninyo na parang sinasabi ni Apostle Paul, yun ang gusto kong gawin, hindi yun ang aking nagagawa. Bakit to? Kasi napansin nyo ho ba na hindi ka naman matutokso sa isang bagay na malakas ka. Madalas natutokso ka dun sa lugar na mahina ka. So kung mapapansin nyo, yung mga bagay na nagfo-fall ako, hindi ka nagfo-fall doon, at yung mga bagay na mahina ka, malakas ako doon. So kung mapapansin nyo, ang tukso very personal. Kung ano ang appealing sa iyo, yun ang iyong ikinababagsak. Wala po naman siguro sa atin ang nagke-crave sa safeguard, for example. Sino sa inyo, nagugutom ako, parang gusto ko ng safeguard today. Parang hindi ka nagke-crave, no, sa isang bagay na hindi appealing. Usually, nagke-crave ka sa mga bagay that appeals to you. Kaya pala, pag inugat niyo po yung word na temptation, in the Greek, yung salitang temptation will actually reveal the weakness within you. Let me repeat. It is revealing the weakness within you. So ang temptation doesn't come from the outside. It comes from the inside. It awakens your weakness. At ginagawa ni Satan na maging subtle and discreet para ilabas yung bagay na nasa iyo na talaga. Kaya pala sabi ng scripture paulit-ulit, maghanda kayo. Prepare because your enemy will attack you. Sabi ng Apostle Paul, be on your guard because day after day, he will attack your weakness. Ang sabi ng Matthew chapter 26 verse 41, kahit tahimik yung katabi mo kasi siya ang topic natin today. Ang sabi ng Matthew 26:41, basahin po natin sabay-sabay. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman naman ay mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. James chapter 1 verse 14 to 15. Temptation comes from our own desires, which entice us and drags us away. These desires give birth to a sinful action, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Ibig sabihin, hindi mali ang temptation, pero nagiging kasalanan ng temptation pag na-mishandle natin ito. Kasi ang plano po ni Satan, in case you're not aware, wasakin tayo. Kaya nga paulit-ulit din po sinasabi ng scripture, do not give Satan a foothold in your life. Na pag sinabi mong foothold, para huyang bara. No, halimbawa, sa bahay po ninyo, kahit po sarado ang bintana, sarado ang pintuan dun sa papunta ng swimming pool ninyo, or sarado yung pintuan papunta ng kitchen, papunta ng kwarto, pero as long as yung front door, hindi completely nakasara. Kasi parang hinaharangan ni Satan ang kanyang paa, hindi mo masara, foothold. May hawak siya sa'yo. And that could be anything. That could be fear, anxiety, unforgiveness, habitual sin, hidden sin. Hanggat hindi ho nasasara yung pintuan o yung gate,
patuloy tayo at paulit-ulit tayong nanakawan at wawasakin ng ating kaaway. Tatandaan nyo to, ang objective ni Satan, hindi lang bumagsak ka sa kasalanan. Ang objective ni Satan, mamuhay ka sa kasalanan. Ang objective ni Satan, maging komportable ka sa mali. Maging komportable ka sa kasalanan, kasi nga kung ano yung appealing, yun ang ibibigay niya sa'yo. Maaaring appealing sa'yo ang chocolate cake, sa katabi mo hindi. Pero maaari din naman na appealing sa'yo ang ibang bagay na hindi appealing sa kanya. Pero inaalaw po ito ng Panginoon para tayo ay tulungan at i-grow. Because yung mga temptation na yan ang mag-authenticate ng ating pananampalataya. Yung mga temptation na yan ang magpe-perfect ng ating mga pananampalataya. Hindi galing sa Diyos ang temptation, pero inaalaw ng Lord ang temptation to authenticate your faith. Sana mapansin niyo ako one time. Ulitin ko lang, tinitest tayo ng Diyos, pero hindi tayo tinetempt ng Diyos. Ang testing galing sa Diyos, ang temptation hindi sa Kanya. Inaalaw niya pero hindi galing sa Kanya. Anong difference ng testing sa temptation? Usually ang test, ibinibigay with a purpose na pumasa ka. Pero ang temptation, ang purpose niya, bumagsak ka. Hindi intention ng Diyos na bumagsak ka. Ang intention ng Diyos, pumasa ka. Tinitest ka niya, pero hindi kanya tinetempt. Pero iaalaw ng Lord minsan na yung temptation mangyari sa ating buhay para i-authenticate ang ating mga pananampalataya. For example, sasabihin mo, Lord, punuin niyo ako. Panginoon, i-stretch mo ako. By the way, be careful what you prayed for. Kasi kapag nanalangin ka sa Panginoon na stretch me, ay talagang magkakaroon ka ng stretch marks. Hallelujah. Amen? Kasi hindi mo masasabing na stretch ka kung walang stretch marks. Amen? Kaya mahirap mag-pray sa Lord na, Lord, habaan niyo pa po ang pasensya ko. Okay, your wish is my command. Tapos magugulat ka, bakit kaya ganun? Dati hanggang alas 10 lang yung kapitbahay namin sa Bidyoke, ngayon hanggang alas 2 na ng madaling araw. Bakit parang ngayon laging mainit ang ulo ko? Irritable ako kung kani-kanino. Bakit? Nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, tanggalin niyo na po ang mga bagay na ito. Sabi ng Lord, kala ko ba? Gusto mo maging patient. Paano ka magiging patient kung walang nakakapag-test ng iyong patience? So, minsan iaalaw ng Panginoon niya para i-authenticate, para i-perfect, para i-mold yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? And minsan naririnig natin, okay, panalangin natin sa Panginoon that God will get rid of this temptation. It's impossible to get rid of temptation. You cannot get rid of it. You can deal with it, but you cannot get rid of it. So if we cannot get rid of it, might as well we will deal with it. Hopefully by God's grace, we will overcome this temptation in our lives. This is where our text brings us. Si Joseph, isa sa mga anak ni Jacob, nakainggitan ng kanyang mga kapatid, tinapon sa balon, binili ng mga Ismailita, binili ng Egypt para magsilbi sa kanila. To cut the long story short, dahil sa kanyang excellence at dahil sa kanyang skills and talent, na-promote siya sunod-sunod, na ang sabi ng scripture, because God was with him, he and the entire Egypt was blessed because of him. Nasabi ng scripture, sa sobrang blessed nitong si Joseph, hindi lang sa finances, kasi sabi ng scripture, si Joseph daw po ay well-built and handsome, meaning pati physically blessed. Sana all talaga. Amen? He was well-built, he was handsome, napansin ho siya ng asawa ng Potiphar, yung administrator nitong Egypt. At nung napansin siya ng asawa ng Potiphar na gwapo at masculine at well-built, ang sabi niya kay Joseph, sipingan mo ako. Pero ano ang sabi ni Joseph? Ang sabi ng verse 9, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Alam niyo, isa sa mga reason kung bakit nagtagumpay si Joseph sa temptation is because of this statement. Because if we really want to overcome temptation in our lives, the first stage of overcoming temptation is to recognize there is a temptation. Hanggat hindi mo nare-recognize na dinadaya ka, hindi mo nare-recognize yung magnitude ng kasalanan na ipinapagawa ng kaaway sa iyo, madaling bumigay at mag-give in. Pwedeng sabihin ni Joseph, okay, kung yun ang gusto mo, fine. Pero anong sabi ni Joseph? Balikan natin ang verse 9. Paano ko magagawa ang karumal-dumal na bagay na ito sa harapan ng Panginoon? Magkakasala ako sa Diyos. Hindi naman, wala namang sinabing marami makakakita sa kanya. Pero ang alam lang ni Joseph, kahit walang nakatingin, ang Diyos laging nakatingin.
Na-recognize niya eh. Napakahalaga po pala sa atin na in order for us to overcome temptation, we have to recognize you're being tempted. You're being deceived. There is a presence of temptation. You have to open your eyes and see temptation and deceptions are present in your life. And also recognize may cost ito. Na anumang pansamantalang bagay na pagbibigyan mo will have a potential to give you a lifetime of misery. That what it takes lifetime to build can be messed up in a moment of joy or happiness. Kayang sirain ng pansamantalang kaligayahan ang dekadang pagsisikap at pagpapagal na meron ka. And once na-recognize mo, mas mahalaga yung pinaghirapan ko, mas mahalaga yung pamilya ko, mas mahalaga yung ministry, mas mahalaga yung simbahan, mas mahalaga yung trabaho, mas nagkakaroon ng power ang bawat isa sa atin na ma-overcome ito if we recognize you are being deceived. Napansin niyo mga kapatid, ang sabi ng verse 7, dahil gwapo itong si Joseph, sana pansinin niyo ako one time lang, no? Nung napansin, pansinin niyo sa verse 7, ang sabi ng scripture, the master's wife took notice of Joseph. Kung mapapansin nyo, yung babaeng ito, napansin si Joseph. And alam ko, marami tayong theory na sinasabi nila, Pastor, madali lang naman kay Joseph na tumanggi dito sa asawa ng Potiphar kasi malamang naman matanda na to sa kanyang edad. Siguro si Joseph medyo bata-bata pa. Tapos sabi nga ng scripture, handsome, hindi naman sinabi ng Bible na yung asawa ni Potiphar maganda eh. Pero imagine niyo in that day and age, in that culture, ikaw si Potiphar, mataas ang katungkulan mo sa Egypt, you can choose whatever and whoever woman you want. So I submit to you that this master's wife is one of the most beautiful woman in the entire country. At itong isa sa pinakamaganda babae, napansin si Joseph. And it's very important for us na madalas tayo napapansin tayo ng kaaway. Kaya nga kung iniisip natin na kapag naglingkod tayo, kapag nagpastor tayo, exempted na tayo sa temptation, nagkakamali po kayo. In fact, pag nagpastor kayo at naging part kayo ng serve team, mas nagiging target kayo. Napapansin kayo. Parang tumitindi commitment yan ah. Nag-enroll na naman sa growth track yan ah. Nag-enroll na naman sa link up yan ah. Bigyan ng pagsubok yan. Bakit? Mapapansin ka eh. So walang problema doon. Talagang mapapansin. Naalala nyo si Job? Di ba? Ibinida siya ng ating Panginoon kay Satan eh. Sabi niya, napansin mo ba? Yung anak ko si Job, matuwid dyan sa harapan ko. Kaya nga sabi ko kay Lord one time, Lord, wag mo na ako ibida ha, okay na po ako. Kasi alam ko nangyari kay Job eh. Pagkatapos may ibida. So napapansin ng kaaway kung ano yung commitment level that we have. Pero kung napansin ng babae si Joseph, dapat marunong din tayong mapansin yung deception. Kailangan ma-recognize din natin. Teka lang, nadadaya yata ako ah. Kasi imagine niyo mga kapatid, no? Wala naman po siguro sa atin, nung gumising tayo kaninang umaga, nasabi kagad natin sa sarili natin, alam mo, parang gusto ko magpatukso ngayong araw na ito. Wala naman siguro, no? Na parang plano ko ngayong bumagsak sa temptation ng aking buhay. Wala naman siguro. Nung gumising ka kaninang umaga, ang purpose mo, pumunta ng church, magpakalalim sa Panginoon, lumakad, kasama ang ating Panginoon. And here comes, mabagal na driver sa harap mo. Kinat ka ng bigla-bigla. At imbis na hallelujah ang masabi mo, iba ang nasabi mo. At imbis na turo ang, ibang daliri ang nabigay mo. We have good intentions not to fall. We have good intentions para hindi bumagsak sa kasalanan. Kaya nga ang pinaka-effective arsenal ni Satan, pandaraya. Dadayain niya tayo, ipapakita niya na parang nami-miss natin yung maraming bagay. At kapag ang temptation ibinigay sa atin ng kaaway, tumitindi lalo siya kapag nagre-reason tayo, okay lang yan. I can handle it. Yun ang first stage eh. Hindi mo ma-recognize yung bigat. Ang mas nare-recognize mo, kaya ko siya. Okay lang, di ko naman siya masyadong type. Chat lang naman. Message lang naman. Massage lang naman. Okay lang yan. Friendly naman kami. Wala naman kaming ginagawang masama. And little by little, yung deception na yan ang nagiging building blocks ng kaaway para tayo ay magkaroon ng strongholds. At karamihan ng mga taong kilala ko, lalo na yung mga Christians na bumagsak sa pagsubok, mga tao na nag-fall into sin, madalas they mean well. Hindi nila gustong bumagsak. Pero baka nagkaroon lang ng overconfidence sa ating sarili. Kaya huli na.
Huling-huli na bago niya na-realize na daya ako. Kung kailan hiwalay na yung pamilya, saka natin marirealize na daya ako. Kung kailan lugi na ang negosyo, saka po natin marirealize na daya ako. Kung nawalan na tayo ng kita, saka natin marirealize, scam pala yun. Minsan sa relationship, marami ring scam. Late mo nang na-realize, may asawa pala siya. Late mo nang na-realize, kung kailan nagastos mo na yung tuition fee, parang maraming gumawa nito ah. Kita ko yung mga tumawa dito sa harap eh. Tsaka lang nangyari. Bakit? Karamihan ng deception, karamihan ng temptation, very subtle, very discreet. Pero kahit na gaano ka stealth ang mode ng temptation, kahit gaano ka subtle at discreet ang temptation, let me give you some hope. Kahit gaano ka subtle ang temptation, lahat ng strategy ng kaaway, pare-pareho. Yung schemes ng kaaway, the same. Parehong schemes na ginamit niya kay Adam and Eve, gusto niyang gamitin kay Jesus. Bakit bumagsak si Adam and Eve? Dahil sa pagkain. Ano ang unang temptation niya kay Jesus Christ? Turn these stones into bread. Wala siyang bagong diskarte. Lahat ng diskarte ng kaaway paulit-ulit. At kung mare-recognize lang tayo at may-educate tayo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, do not allow the enemy to outsmart you by not knowing and being unaware of Satan's schemes. Huwag niyong hayaang ma-deceive kayo, ma-outsmart kayo ng kaaway kasi hindi niyo alam ang diskarte niya. Kasi ang diskarte ng kaaway paulit-ulit. Hindi nagbabago ng diskarte. Kaya sabi ni Apostle Paul sa atin, mag-ingat kayo. Parehong strategy niya, ginamit niya kay David. Yung same strategy, ginamit niya kay Samson, parehong-pareho. Yung sa Garden of Eden, ganun din. Sa wilderness, ganun din. 10 taong ka nang naloko. Magpapa-11 ka pa ba? So kung paulit-ulit ang diskarte ng kaaway at paulit-ulit ang kanyang tactics, ano ang tactics ni Satan in the first place? Buksan natin ang ating Bible sa 1 John chapter 2 para ma-recognize natin. 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Basa, verse 18. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. And most of the temptation you can categorize with these 3 categories. Lust of the flesh. Everybody say lust of the flesh. Now, ano ang lust of the flesh? Yan yung mga cravings natin. Lahat ng klase ng cravings. Cravings for food, cravings for sex, lahat ng klase ng cravings natin. So dyan pumapasok yung category ng overeating, yung cravings natin sa sobrang matatamis, alcohol, addiction, laziness, lahat ng klase ng cravings. And then another tactic, lust of the eyes. Dyan pumapasok yung materialism and greed. Palagay mo, dito kaya yaman, mag-invest ka rito para lumago ang iyong pera, greed. At ang greed, tumitindi siya habang tumatagal. Nagsisimula sa grade 1 hanggang grade 12. So kailangan maging maingat. Sabihin mo sa katabi mo, anong grade ka na? Diyan papasok yung pandarayan ng kaaway sa pamamagitan ng pera, material possession katulad ng damit, ng bahay, appliances, desire for entertainment, and many more. At ang pangatlong category, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, arrogance, self-absorbed, entitled, pride, self-centeredness, power-tripping, and manipulation. Kapag sinoma mo lahat ng ito, karamihan ng mga temptation ng kaaway, dito lang nangyayari. So yung schemes ng kaaway paulit-ulit, yung deception ng kaaway paulit-ulit, papamukha ni Satan sa iyo na madamot ang Diyos, ipapamukha ni Satan sa iyo na merong wini-withhold ang Panginoon sa iyo, maraming nawawala sa iyo. Tingnan nyo kay Adam and Eve, ang pinakaunang temptation. Kay Adam and Eve, ano ang unang temptation? Kainin yung bunga ng kaalaman ng tama at mali. Now if you study the history in the context and the study of this Bible scholar who spent their life trying to understand what happened there, sabi ng maraming Bible scholar, doon daw po sa Garden of Eden, they have approximately 8,000 to 10,000 kinds of trees. Kinds. Not just trees, kinds of trees. Na allowed kainin. Except for one. Napansin niyo kung ano yung bawal? Gusto ni Satan doon ka mag-focus. Para pag mumakay madamot ang Diyos. O tingnan mo, ba't pinagbabawal to? Ang damot naman ng Diyos nyo. Hindi madamot ang Diyos, ang daming pwede.
Pero dinadaya tayo ng kaaway. Kung ano yung bawal, may wini-withhold siguro ang Panginoon. Kaya yung si Satan, yung ahas, lumapit kay Eve at sabi niya, talaga bang sinabi ng Panginoon niyo na bawal kainin ang mga bunga ng puno dito sa Garden of Eden? Ang sabi ni Eve, hindi naman. Tama siya doon. Hindi naman. Pero sabi niya, itong puno na nasa gitna ng Garden of Eden, yan ang hindi namin pwedeng kainin. Sapagkat kami mamamatay. Ang sabi ni Satan, hindi kayo mamamatay. Alam kasi ng Diyos na kapag kinain niyo yan, mabubuksan ang inyong kaalaman at kayo'y magiging Diyos. Hindi nila na-realize na yung wisdom na binibigay ng Lord sa kanila, para na rin silang Diyos. Pero anong ginagawa ng kaaway? Tinutwist ng kaaway yung Word of God na hindi nila namamalayan. Satan will make you focus. Ito yung binawal ng Diyos. So pag mumukain ni Satan na madamot ang Diyos, so hindi mo ma-recognize ang temptation kasi nagmumukhang masama ang Diyos sa'yo. Alam mo, magbisyo ka, maraming nawawala sa'yo pag di mo yan ginawa. Alam mo, mas masarap gumawa ng mali kaysa mamuhay na kasama ang Diyos. Sasabihin ni Satan, alam mo, ang sex, physical lang naman yan. Huwag ka maniwala doon sinasabi ng pastor niyo. Sex is just physical. Okay lang tignan mo, hindi mo naman nahahawakan eh. Pag nahawakan mo na, okay lang hawakan mo, hindi mo naman titikman eh. Pag natikman na, okay lang tikman mo, hindi mo naman ngunguyain eh. May progression. Ididisib tayo ng ating kaaway. So we really need to learn how to recognize it. Recognize the temptation, and more importantly, recognize the cost of this. Kung gagawin ko ito, magbibigay ito ng pansamantalang kaligayahan, but my family will suffer in the future. And with that, you will start to realize this is a deception. And after recognizing it, number 2, ways that we can overcome temptation is to resist temptation. So number 1, recognize. Number 2, resist. Everybody say resist. So ano ang sabi ng scripture? Ang sabi ng verse 7, si Joseph pa rin ito. So na-recognize niya, how can they do such a thing? Ang sabi ng verse 7, after a while, his master's wife took notice of Joseph, and ang sabi ng scripture, come to bed with me. So inaya o inakit ng asawa ni Potiphar, itong si Joseph, sipingan mo ako. Pero ano sabi ng verse 8? But he refused. Resist. Tumanggi si Joseph. At madalas mga kapatid, sa unang temptation, madaling tumanggi. Ang mahirap, kaya nga resist eh. Madaling mag-refuse sa una, pero pag paulit-ulit, yun yung mahirap. So ano nangyari? Nung tinanggihan ni Joseph yung asawa ni Potiphar, hindi huminto yung asawa ni Potiphar. Tinuloy pa rin niya. Ang sabi ng verse 10, and though she spoke to Joseph day after day, so every single day, come to bed with me. Come to bed with me. And every single day, Joseph refused to go to bed with her or even to be with her. Bakit? Alam ni Joseph, pwede akong tuksuhin pero hindi ko kailangang magpatukso. Alam ko na kailangan kong i-resist ang bagay na ito kasi alam kong sisira ito sa pagtawag ng Panginoon sa akin, ng calling ng Panginoon sa aking buhay. Ano po? Okay. Ano po ang gagawin ninyo kapag one day, gumising kayo madaling araw, pagbaba nyo ng kusina, nakakita kayo na magnanakaw sa loob ng bahay ninyo? Hindi rin kayo makapaniwalang may magnanakaw kasi wala naman siya mananakaw, di ba? Pero assuming na mayaman po kayo. At pagbaba ninyo ng hagdan, nakakita kayo magnanakaw, gaganon-ganon ka pa pagbaba mo. Anong gagawin mo? Obviously, papalayasin mo yung magnanakaw, right? That's the logical thing to do. Pero nakakita na ho ba kayo ng pagbaba niya, nakakita na magnanakaw? Kumain ka na ba? Kain ka muna, tara. Kain ka muna. Wala akong nakitang ganon. Pero spiritually speaking, marami sa ating ganon. Na-recognize mo na there is a deception. Na-recognize mo somebody is stealing your joy and peace. And yet, imbis na palayasin at i-resist. Pasok. Nag-text yung ex. Pasok. Tinitignan lang naman ng ex mo kung may lugar pa siya sa buhay mo. Ikaw naman, pasok. Nagkape ka na? Sabi mo sa katabi mo, resist. Amen? You can do. In order for us to overcome temptation by the grace of God, we will do everything that we can. Everything that we can to get the thief out of our life. What you allow into your heart, what you allow into your mind, what you allow into your heart, it matters. It matters what you listen to. It matters who you listen to. It matters what you see and how you see it.
It matters how you speak and how you say it. It matters what you allow in your heart because what comes in will always come out. Ano po sabi ng James chapter 4 verse 7? Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. The devil is just waiting for the opportunity to get into your heart. And you should know who you are and whose you are. You cannot resist the devil kung hindi mo kilala kung sino ka. Amen? Sa palagay mo yung suot ng katabi mo ngayon, kung papatalunin natin siya sa swimming pool, tatalon agad siya na hindi siya magbibiyes? Kung yung suot kaya ng katabi mo, kung maglalaro tayo sa putikan, willing siya na magpaputik, malamang hindi. Kasi mahal tong suot ko. Favorite ko tong damit na ito. Mahal kaya pagkakabili ko dito. And many of us, kaya madali lang sa ating tumalon sa kung saan saang ilog kasi hindi natin nare-realize yung meron tayo at kung sino yung Diyos na ating pinapanampalatayanan. But once you realize that you are the Son of God, you are redeemed, bought with a price, you are forgiven, God has bled, died for you and for me, hindi mo basta-basta bibitawan yung bagay na meron ka. Kailangan malaman mo, anak, yung worth mo. Use every authority that you have as a Christian. Use every authority that you have as a son of God to get the devil out of your life. I recognize, kaya po tayo nag-fall into temptation. And I include myself too. Lahat tayo nag-i-struggle with it. Pero alam niyo, kaya tayo nag-fall kasi may need naman talaga eh. Ba't tayo nag-fall into addiction? May need naman talaga, naghahanap ka ng need. May need eh, may pangangailangan. Yun nga lang hinahanap natin sa illegitimate source. At yun na nagiging reason kung bakit nababaon tayo dito. We cannot resist it kasi nga, nalulubog tayo at nalulubog po tayo sa mga bagay na ito. Let me tell you this, the only way for us to overcome temptation is to recognize and resist the devil in our lives. Hindi porket nag-worship tayo at lukot na lukot ang mukha natin kanina, matutuwid ang ating buhay. You need God to be at the center of your life. You need the grace of God to overcome and resist the temptation. Hallelujah. Amen? Amen? In fact, let me tell you this, bago ko makalimutan. Kung nag-i-struggle ka sa isang bagay, hindi ka pa bumabagsak, pero nag-i-struggle ka, alam mo, pag nag-stay ka pa, babagsak ka. You know what I mean? Meron kasi sa atin na, tinitry mo i-resist, pero alam mo, katulad ng asawa ni Potiphar, paulit-ulit din. Every time makakakita ka ng ganitong movies, every time makikita mo yung ganito, makikita mo yung ganyan, parang pakiramdam mo, hirap na hirap ka, at ayaw mong bumagsak. The best way for you to do is to expose that struggle. Because ang lakas ng kasalanan, humihina kapag na-expose. So, look for somebody, a link-up group, somebody that you can trust and expose your struggle. Bro, can you help me? Kasi every night, nag-i-struggle ako with pornography. And when you start to expose that temptation, yung strength na kasalanan na babawasan, and you will start to resist that temptation by opening up. Amen? Sabi mo sa katabi mo, resist. So how can we overcome temptation? Number 1, recognize. There is a temptation. Recognize the cause of it. Ang daming recognize yan. Number 2, resist the temptation. At ang pangatlo, pinakauli, run. Takbo. Bakit? Katulad ng asawa ni Potiphar, kahit na pinaalis mo na, ayaw pa umalis. So kung di ka aalis, ako ang aalis. I will run away. Amen? Ano ang sabi ng verse 12? Ang sabi ng verse 12, paulit-ulit na, background story, paulit-ulit siyang nilalapitan ng asawa ni Potiphar, sipingan mo ko, anong ginawa niya? Ang sabi ng verse 12, tumakbo siya, he left his cloak in her hand, and he ran out of the house. Hindi niya sinabing, kaya ko to. I can withstand this temptation. And many of us, unfortunately, instead of running and instead of flee, ang sabi ni Apostle Paul, flee from sexual immorality. Hindi sinabi ni Apostle Paul, feel. Sabi niya, flee, nagkamali ng letter, nagka-rumble-rumble, naging feel. Flee dapat. Niramdam mo pa. Kinaya, kaya ko to. Amen? Pero ano ang sabi ng scripture sa atin? The best way to do, kapag hindi na talaga, run! Takbuhan natin. Kasi, I submit to you, kaya tumakbo si Joseph, kasi alam niya, kapag nagstay pa siya, bibigay na siya. That's why he ran. Alam ni Joseph eh. Pero imbis sa tumakbo tayo, tinitiis natin, kaya ko to. Hindi sinabi ng Bible na tiisin natin ang tukso. Ang sabi ng Bible na tiisin, problema. Pagsubok. Yung tukso, takbuhan. Tayo baliktad.
Yung problema, tinatakbuhan. Yung tukso, tinitiis. Naunawaan niyo mga kapatid? Ang sabi ng scripture, flee. Run. Ano po ang ginawa ni Joseph? He ran. Hindi niya inalaw na yung temptation maging kasalanan. He ran. Hindi siya nakipag-usap, hindi siya nag-reason, hindi siya nag-justify, hindi siya nag-explain, nag-take off na lang siya. Bakit? Hindi niya trinay na i-overcome yung temptation based on his own self-power. Alam niya, kung ako lang, hindi ko ito kaya. I'm not as strong as I think I am. Hindi ako kasing lakas ng iniisip ko, so I will make no provision in the flesh because I know that this is too much for me to handle and I need somebody with greater power to work within my life para yung mga within mistakes and within limitations ko ma-overcome ng Diyos na meron ako which is greater than I am. Run. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. That's why it's very important for us to open. It's very important for us to submit ourselves before the Lord. Because sabi nga ng scripture, walang temptation na pinagdadaanan ka na hindi din pinagdadaanan ng iba. So when you expose that sin, when you expose that temptation, tinatanggalan mo ng power, tinatanggalan mo ng authority, yung kasalanan to stay and rule over your life. We cannot get rid of temptation because we can deal with it. We can overcome it. Ang sabi ng scripture, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. But God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But in case you've been tempted, in case bumagsak ka na sa temptation, or in case dumadaan ka sa temptation, as sabi ng scripture, He will provide a way out so that you can endure it. So anong susi, Pastor? Sinasabi ng scripture ng susi, God is providing a way out for us to overcome. So may daan. Hindi pagpapakasal ang solusyon sa pornography addiction. Hindi pagkakaroon ng maraming pera ang solusyon sa overspending. Hindi diet pills ang sagot sa overeating. Hindi efforts natin ang sagot sa ating guilt. Hindi willpower, hindi self-discipline. Jesus is the way out. Only Jesus is the way out. His grace is the way out. Because on our own, we cannot po, hindi po natin kaya on our own. But when God, Jesus on our side, greater is He that is in us than he that is in the world. I was talking to somebody earlier, sabi niya, Pastor, alam ko naman yung dapat kong gawin. Alam ko yung tama kong gawin. Pero parang hindi ko po kaya. Ano sabi ko sa kanya, buti matino pa naman ang isip mo. Kasi yun naman ang tama. Hindi talaga natin kaya. Mahina tayo, marupok tayo. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pero hayaan mong si Jesus at ang kanyang grace ang mag-enable sa iyo para ma-recognize, ma-resist at tumakbo. Kasi madaling sabihin tumakbo ka. Pero ano mag-enable sa iyo para ma-motivate ka tumakbo in the first place? Kung na-enjoy mo rin siya. Di ba wisdom din sa Lord? Yung ibibigay ng Diyos yung wisdom for us to be enabled. And I was asking myself a question the other day. Sabi ko, si Joseph was able to run away from the temptation. Sana all. Sana all. Kayang takbuhan ng lahat ng temptation ng ganun-ganun lang. But what enables and empowers him to really run away in the first place? And I believe, as time goes by, makikita nyo na talagang hindi lang na-recognize. Kasi sabi nga ni Joseph, di ba? How could I do such a thing? Sensible yung kanyang isip. He's wise. He's full of wisdom. Na si Joseph na tinawag nating Joseph the Dreamer, kung maaalala nyo ang buong konteksto ng kanyang buhay, di ba nung bata pa lang siya, nagkaroon siya ng panaginip? Panaginip na hindi niya kayang ma-explain? Amen? Pero nung siya ay tumanda na inakit siya ng asawa ni Potiphar, pre-name up siya, kinasuhan siya ng rape, nakulong siya, ano nagpalaya sa kanya? Di ba yung ability niya to interpret a dream na hindi niya kayang gawin nung una?
So ibig sabihin, as time goes by, in-empower siya ng Lord, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. At yung wisdom na yun ang isa sa mga dahilan kung ba't na-empower niya. At nagkaroon siya ng ability, by His grace, na takbuhan ang mga temptation na ito sa kanyang buhay. And I believe, that's why very important po ang Sunday worship experience. Bakit? Kasi dito natin naririnig yung mga salitang gusto ng Lord na dalhin natin sa mga panahong daraan po tayo sa mga pagsubok at mga tukso sa ating buhay. Amen ho ba mga kapatid? Kasi mahirap nang mag-aral pa ng patungkol nito pag nandun ka na sa gitna ng temptation. Teka lang bago ka magpatuloy dyan, makikinig lang ako ng preaching about temptation It doesn't work that way. That's why we need wisdom that comes from the Lord to resist, to run away. So I want to challenge you today and remind you, you cannot overcome that temptation all by yourself. You need God and you need people also that can help you. Accountability partners. Mga taong mapagkakatiwalaan na magko-correct, magpapaalala sa iyo. Nauulit na naman. Nagsosolo ka na naman dyan. You need an accountability partner. Intentionally avoid isolation.